bumabalik sila dyan. Actually, yun, taga-Sulana yun eh. Yes, so yung iba dyan, yung taga-Baggaw, gano'n, na nakakarating pa sila, minsan nakakasakayan ko pa sila. So sometimes I will call the attention of the MSWDO, pero sabi nila, hindi naman yan lang ang ginagawa namin, Mi. So being an advocate, parang ako na yung parang for the whole region kasi na yun ang hawak mo, iba-ibang klaseng organization, iba-ibang klaseng attitude. So kaya kahit na nagbibigay kami ng values formation na sangkatutak, skills training, bibigyan mo sila ng ano, sometimes yun po yung iniisip ko, I don't know if this is my failure, but hindi ko naman hawak po yung kanilang mentality. Much of our willingness, these people in our government want them to help, pero hopefully we can advocate more. Being the advocate, we can advocate more kasi po yun yung trabaho ko, being the advocate in the whole region. Pero minsan nahihirapan ako, minsan nahihirapan talaga po ako. Okay, hindi ko alam kung tanong itong i-raise ni kasamang Moods ano lang or... siguro, bigyan lang ng malinaw na definition, what is entertainment sa kanila para to gain an income and what is mendicancy. Yan lang siguro dapat nabigyan ng definition sa kanila para alam nila kung ito ho ba entertainment para kumita or ito ho ba panlilimos. Actually, yung nakita nyo kahapon yung band natin, that is part of our livelihood. Actually, I'm also a DSWD ABSNet chairman. Alam mo yan, ma'am. That solicitation is one of my project or one of our concern na hindi ho ginagamit ang PWD as namamalimos. Bawal po kasi yun. Now, ang dapat kasi dyan is the local government unit na kasi tinatrowback na namin sa local government unit ang area na nila yun. Like for example, ang Tuguegarao City, sinasabi ko sa kanila na please tingnan po yung kalagayan ng mga ito since ito'y bawal. But sometimes hindi naman, yun mga sinasabi nila na hindi natin sila, bukas na huliin namin, bukas na doon na naman sila. Huliin namin bukas kasi hinuhuli talaga din sila. Inaano namin, nire-rehabilitate. After a week of rehabilitation and then nandoon na naman po sila. So, tulong-tulong sana po tayo to meet their, what you call this one now, kung paano natin sila i-reform doon sa, kahit na anong sasabihin mo sa kanila, iti-twist mo sila doon sa karapatan nila, ito yung para sa inyo, ito yung dapat. Kasi minsan may mga bata dala-dala nila na baby pa, yung baby pa na dala-dala nila, na yung karapatan ng bata na matulog sa bahay ng na dala-dala pa ng isang PWD na bulag, parang kaya yun ho yung aking panawagan na sana hindi lang Miss Ami Dicena ang mag-advocate for that, tulong-tulong po tayo, even the media, to resolve this issue, not only the SWD, not only regional council or not only national council on disability affairs, kundi tayong lahat po in the society to help them mainstreaming their development. Okay, may follow-up si kasamang Kay Moods. attorney, 'di ba? Kasi nababanggit makikita sa simbahan 'yan na talagang sinasamahan yung sinasamantala yung disability nung matanda na nandun sa cathedral every Sunday makikita mo doon. So can we invoke yung citizens arrest dun sa umaalalay sa kanya, ma'am, on that particular case na yan? Since yung sa akto na yun violation na yun dun sa right nung Yes. nung kahit anong offense naman po pwede tayong mag-citizens arrest. Pero But yung case na yun. Yes, you have to inform that person kung ano yung kasalanan niya. Usually, di ba sa police station, ipupunta niyo yan sa police station, sila naman ang magre-refer sa DSWD. Usually, ganun naman. O kaya, kung gusto niyo talaga na mas stronger yung yung paghuli sa kanila, better na pumunta kayo sa DSWD na mismo kasi sila ang mag-ooperate para makuha o mahuli yung taong yun. O kaya CHR, o kaya NBI, pwede, PNP, pwede. So anybody, actually sa akin lang better kasi na meron authority. Kasi kung minsan hindi ka papaniwalaan, huliin mo sila, hindi ka naman papaniwalaan.
di ba? Inform the authorities. Yes, Okay. inform the authorities na merong ganito na merong namamalimos na ginagamit yung tao na may Dari- kapansanan. Opo. The reason why I asked the question. Kasi pag pinutol mo yung umaalalay sa kanya, yung gawain ng umaalalay sa kanya, definitely hindi na yung susugod dun sa ganong sitwasyon eh. 'Di ba? Pag hinuli mo ito, yung matanda is doon sa bahay na yan, protected na siya doon. Wala nang maglalabas sa kanya. So napakahalaga sana na makapagpakita tayo ng sample, Ma'am Miss Tisena, na meron tayong maipapakulong. Meron tayong makakasuhan sa mga umaabuso sa kanila. Okay, ano pong reaction doon ni Ma'am Ami? Ito yung napakahirap na sitwasyon to actually may mga yung mga ganung bagay. Siguro we will convene them and make a proper, kunin natin sila, pakilala tayo na tayo. Ito, pakilala siguro tayo, in a nice way, baka mamaya may human rights violation naman tayo, di ba? So, we will convene them siguro in our own level. Doon sa level muna natin, wag muna yung pakulong. Kasi napaka-harsh din doon sa part ng human rights violation na yon. So, as a part of the SWD na siguro, we will convene them, i-rehabilitate siguro muna, and then, yun na siguro yung part ni Ma'am Irene na gagawin niya to as a social worker na kailangan may psychologist kami para ma-advisean po sila ng tama. Hindi yung sa panig ng person with PWD. disability. Yung Yung normal tao. na tao na gumagamit sa kanila, ang ibig kong sabihin na sampulan, kasuhan, ipakulong para makapagpakita ng sample ang gobyerno. Okay. If there is a concrete evidence, syempre, concrete evidence yan for them para makulong. Sir, if ikaw ang mamumuno sa akin na huhuli doon samahan kita, Hindi, I'm just suggesting, para nga, kasi kahit anong implement ng batas ang ginagawa natin, kung wala naman tayong napaparusahan, wala mangyayari. Ang sabi nga nila, to see is to believe. So, kailangan talaga, meron sanang, yun yung sinasabi ko, ma'am. I'm not challenging you, pero yun yung maganda sigurong paraan para mapigil na yung paggamit ng mga normal na tao dun sa mga PWDs natin. ito nga yung sistema eh. One person with disability in Nueva Vizcaya nakulong. Na orderan siya na nakulong. Kasi, can you imagine an amputee na naglalaging? Can you imagine that? Siyempre may gumagamit, right? Pero siya ay nakulong. Nandoon siya sa kulungan ngayon. So, siya yung, nabigyan ng order na makulong. So, hindi nakulong yung sindikato na gumagamit, siya yung front. So, siyempre, masama naman din ang loob namin na nagamit siya. So, although kami kasalanan siya, na alam niya na criminal case yun, ginawa din niya. So, yun yung minsan, sir, na namin. Okay, may katanungan po si kasama nga Jen from Clearview. Okay po, maraming salamat. Actually, Ma'am Jen, dagdag information to sa katanungan ni kasama Digna kanina regarding dun sa reservation ng upuan sa bus. Bilang isang miyembro din po ng PWD na napasama po sa media, na-experience ko po ito lagi dahil kahit may nakaupo po sa bus na dun sa upuan ng PWD, pinapalipat sa likod o kaya sa any vacant row. Talagang kahit na nakaupo yung pasahero doon, pag sumakay po ako, palilipatin yung pasahero. At doon po sa ID, na-experience ko po as of now, mula po nung lumabas ang batas para sa mga PWD, nakakakuha po ako ng 20% sa ilang mga kumpanya, tulad po ng Jollibee, ng mga drugstore, 20% po yan, at sa mga iba pang mga commodities. At ang hindi ko lang po na-avail, Ma'am Ami, yung pong information nyo kanina, na pwede po yung family ko, halimbawa po sa drugstore, pag ako po ang bumili, halimbawa may sakit po yung anak ko, pag ako po ang bumili, tatanungin ba, ikaw ba ang iinom o yung anak mo? Yun po yung sinasabi ko na
sana wag, para sa'yo lang po kasi yan eh. Ikaw lang po ang PWD, yung anak mo hindi po. So, kaya nga iniingatan po namin yung pag-issue ng ID because of that abuse usage. So, sana maintindihan natin, kunwari sa Jollibee, kung ikaw lang ang kakain, pero ito lang, minsan, there are some PWDs are using, for example, order ko Chicken Joy, tapos hamburger, Sunday. So, yun, isang, per order kasi, yun yung may discount. But, different, the same order of 5 orders, kasama mo yung mga anak mo, isa lang po ang discounted doon. Gets nyo ako? Na-experience ko po yan, Ma'am Ami. Okay. Follow-up question po kay Sir Benjamin. Sir, meron pong cases kasi dito sa lungsod ng Tuguegarao na yung pong daanan ng mga PWD na pagpaparkingan po ng mga sasakyan tulad po ng mga tricycles na tatakpan po nila. So, as member of PWD, may karapatan po ba kami na ipatanggal o ireklamo yung mga tricycle driver na humaharang po sa daan ng mga PWD? Yes, ma'am. Pwede nyo pong pakiusapan yung driver ng tricycle na evacuate yung area na yon for PWD. Kasi dito sa batas natin, may mga parking slots. Kung ilang parking slots yan, may nakalaang slot para sa PWD. So, pwede niyong pakiusapan yung tricycle na evacuate na lang yon. Tulad sa office namin, ma'am, sa nakita na ni Ma'am Ami yun, naglagay na kami ng parking slot for PWD. Yun kasi ang requirement. Lahat ng establishments, lahat ng buildings for public use, may mga facilities for PWD talaga. Okay. Ma'am Jen, last question kay attorney. Attorney, sa mga PWD po na masabi natin na inaabuso po ng employer, kasi kung matatandaan ko po, ang batas din po ng PWD ay nagsasaad po ng kainaman para sa mga PWD. Kainaman in the sense po na nasa maayos po sila ng kondisyon sa kanilang employer. Paano po ninyo mapoprotektahan o paano po ninyo mababantayan ang mga PWD po na hindi po sumusunod yung mga employer na dapat pong ibigay para sa kanilang mga employee na PWD? Ang Secretary of Justice po, inatasan ng batas na magkaroon ng periodic review ng compliance dun sa Magna Carta. So, may periodic review. Ikalawa, pwede ring magkaroon ng investigation ang Secretary of Justice kapag nagkakaroon ng discrimination. Pero yung investigation na yon, limited siya sa discrimination kapag it's an issue of general public importance. Ibig sabihin, masyado na siyang malaki yung issue ng discrimination na kailangan talagang Secretary of Justice mismo yung mag-imbestiga or mag-enforce or mag-take ng legal action. Okay, may follow-up si kasamang Munding. Si Okay. Kay Ma'am Ami siguro or sa DSWD. Aware po ba kayo kung ilan ang bilang ng ating PWDs dito sa Cagayan? Actually, we have 16,000. 16,000. Cagayan only, ma'am. Cagayan only. In Tuguegarao City, we have 1,229 as of year 2012. So, hindi ko po alam yung ibang. Sa Enrile is more than 600. So, I have the database on that. For the whole region, we have 36,000 PWDs. Ewan ko pa kung may mga pinapanganak pa until now. Pero until year 2000, kasi yung data banking po namin is year 2012 muna. So, yun ang data namin as of year 2012. Ma'am, Okay, with thank this you. number of PWDs, meron na po ba tayong mga organizations na talaga pong nagbo-boom na sila? Okay. We have in Nueva Vizcaya, the Nueva Vizcaya Federation of Persons with Disability. They have a very nice economic enterprise which is composed of canteen, management, bakery, yung boating, bike. Because in Nueva Vizcaya, the provincial government is so very supportive with them when it comes to persons with disability. And in Nueva Vizcaya also, most of the employees there, fina-follow talaga nila yung reserve for persons with disability, yung 5%.
they had followed talaga. In fairness to Cagayan also, mayroon tayong mga PWDs na in provincial capital. And there are some also organizations in Tuguegarao City, Young Adults of Persons with Disability, Cagayan Women with Disability, Isabela Women with Disability. Actually, marami na pong mga successful organizations that was established through the funding of Department of Labor and Employment, TESDA, DTI, and also the SWD as their SEA-K fund. Okay, ma'am, bago natin dakuan yung katanungan ni Mami Diggs, itong YAUD, yung Young Adult with Disabilities, actually na-witness ko silang nag-perform kahapon at talagang napaswing-swing pa sila, talagang bigay na bigay sila, no? And ma'am, pwede din ba silang mag-perform kapag halimbawa may mga government affair? Okay, Tapos, sure. paano po yung may fee din po ba sila? Certain fee po ba na pwedeng As we bayaran said, or they, what? as I said, yun po yung livelihood nila. So, tulungan na lang po natin sila to uplift their socio-economic status. Since kung government din naman po ang kukuha sa kanila, may fund yan. So, yun na lang po ang tulong natin sa kanila. Kaysa mamalimos po sila, yun na lang po ang tulong natin po sa kanila. If you want to contact, just contact me for their performance at ready po sila doon. Actually, yung band na yun binigay po ni Mayor Ting during Randy Ting, during the Mayor of Randy Ting. Yun pa yung project niya before. Okay, kasi napakaganda. Hindi naman po na out of awan, no? Kaya natin na-appreciate. But yung damir na palakpakan sila, parang ano na yun yung acceptance to the society, yung feeling of belongingness nila sa society. So, ayan, I encourage yung ating mga viewers po dyan, yung ating mga listeners, mapa-government or private, na kung kayo po ay nangangailangan ng entertainment, no, may mga young adults na talaga pong talented, hindi lamang po with disability yung titignan natin sa kanila, but with talents, no, na somehow siguro we can be of help to them. So, we will entertain more 2 questions before we wind up for this episode. Ma'am Diggs. Yes, balikan ko kasi naitanong ko kung ilan yung PWDs dito sa Cagayan, ma'am. Kasi nga, ang follow-up nun ay kung ilan na dito ang registered, paano nyo ginagawa ng paraan para magkaroon ng card itong mga PWDs na ito? Actually, this is a very, hindi ko man DOH kasi ang online registration natin. And now, ang server namin is nasira. So, hindi kami makapasok-pasok dun sa online registration ng DOH kasi yung ID mo ma'am is already, pwede mo nang palitan yan. Magre-register ka na po para pag-swipe doon sa Save More or tawag dito, Mercury Drug, kita na ikaw ay talagang registered PWD. So ito'y meron tayong online registration na meron tayong username, meron tayong ginagamit na na rin ngayon. Pero as of now, since failure po yung registration na online, ginagawa muna namin is yung mga ganyan. In the meantime, para hindi naman ma-delay ang 20% discount. Mamaya nagkasakit sila, kailangan ng laboratories, dental fees. So, in the meantime, DOS is fixing their online kasi sa internet na po kami. Actually, naka-seminar po kami ng mga LGUs. Lahat po ng LGUs, alam na po ng MSWDOs yun yung paano. May kanya-kanyang username para hindi ho ma-hack. It's only the encoder and the MSWD ho ay nakakaalam dun sa username. Kasi kung ma-hack, lahat na ho failure. Okay. Okay, so last 2 questions from Ako Kasama mag-share lang ako ng experience ko because I had been an advocate. Alam ni Ma'am Ami yan na I had been an advocate of simple nga pati nga yung kinwestiyon ko yung isang counselor noon nung gumawa sila ng ordinansa na ang ginamit doon sa ordinansa is disabled persons, which is a violation yung paggamit doon under the Magna Carta for persons with disabilities. Simple yung paggamit ng word na disabled person, violation yun So sabi ko, bakit hindi nyo palitan ng persons with disabilities? And then another is,
ginagawa ko rin po yon because in Katagaman Elementary School, we have Pag-asa SPED Center. Always yan na pinaparticipate namin sa programa. Mula nung ako yung naging PTA president doon, sinasama namin sila. Sila yung mag-invocation, sila yung meron silang participation doon sa mga activities sa school. And then ang Informers Club, ang media, is dumayo doon para isa ilalim sila sa medical check-up. Nagbigay kami ng mini karaoke para kahit papano meron silang magamit na pangkanta. And then nagbigay kami ng supposed to be air condition, ma'am. Yung request ko sa iyo, kaya lang hindi pala pwedeng air condition unit. So we just gave electric fan. Dahil pag air condition unit pala, hindi pwede doon. Baka mamaya tutulugan nila yung klase. Yung Masyadong teacher nila. conducive para sa kanila. So yun yung request. And then, so yun. We really advocate for the, dito sa mga, natin, mga persons with disabilities para lang kahit papano, malaman po nila na ang media, ito talaga yung isa sa nilalaban. Okay, saludo po kami dyan na kasamang mood sa iyong advocacy. May idadagdag po yata si Sir, attorney. mag-ano lang po ako. Yung persons, doon sa 70 to 77, ang gamit kasi Magna Carta for Disabled Persons. Pero napalitan na yon ng RA 9442. Persons with disabilities na ang tawag sa kanila. Okay. So may mga kasama yun sa amendment. Hindi naman po violation, pero na-amend lang siya para kahit papaano hindi na sumakit yung loob ng mga PWDs natin. Yung pambubu... Opo. Actually, yung ID na persons with disability or disabled person, kaya namin po ni-revise po yun, ma'am. Actually, on the UNCRPD. Because uunahin natin yung tao bago yung disability. Una kasi, disability muna bago yung tao. So, naisip namin na persons with disability na lang para mas medyo social naman sa pampadinig ng tao. Because we have already the United Nations on the Rights of Persons with Disability right now, which was, we are on the 23rd country who signed on the ratification of this convention. And I'm very happy that I'm one of the signatories also on formulating this UNCRPD. This September 16 on 17, ewan ko lang kung makakasama din ako, going to participate on the Philippine statement that we are going to have the protocol on this UN convention. Kasi i-report na namin sa UN convention kung ano ba yung ginawa ng gobyerno sa atin. Hopefully, makakasama ako para ma-witness ko yung Philippine statement na nire-report na namin ito. This was sa London sa September 16, 15, and 17. Kaya sana makarating din ako para ma-witness ko kung paano ang Philippine na magre-report doon sa mga ginagawa ng DPWS, DSWD, mga PIA, ang lahat ng gawa ng government agency. Kami po ho yung magre-report doon. Okay, and hopefully you will inform us kung ano po yung mga magaganap doon, Ma'am Ami, kung sakali po. Dakuan po natin yung last question mula po sa ating OJT student bago po natin nadakuan kung ano pa ba yung mga nakalinyang programa natin in the celebration of this week-long National Disability and Prevention Week, Ma'am. So we have our OJT from USL. Magandang umaga po. Ang katanungan ko po ay para kay Mama Ami. Ma'am, meron po sa aming universidad ang Dinggin Ka Learning Center, ma'am. Ito po ay tumutulong sa pag-aaral ng ating mga PWD na bata, ma'am. Meron po bang organisasyon o kayo na pinapatupad upang tulungan ang mga batang PWD in a cheaper price, ma'am, kasi po hindi po lingid sa ating kaalaman na may tuition fee po ang ino-offer po ang aming university, which is medyo mataas, ma'am. Ayan, napakaganda po yung kanyang question, Ma'am Ami. Kindly. Actually, this is the, like in Isabela, meron tayong Isabela School of Deaf and Mute that was funded by the provincial capital. Hopefully, we will replicate so that yung mga bata doon na nag-tuition fee, ifa-fund na lang sana ng provincial government or the LGU. But there is no proposal yet. We are still formulating on the Office of the Persons with Disability Affairs Office. Kalalabas po kasi ang ordinance. Let us see kung ibibigay yung 0.5% so that we can be including in our agenda next year para matugunan yung query mo, Ning. Kasi we are the
Office of the Persons with Disability in Cagayan was already approved. Hintayin lang po natin ang yung ordinance talaga para next year budget, we can have the budget implementation of that matter para ma-include din yung mga education ng mga bata because it's not only for activity but also for employment, education. Kapag nakuha kasi natin yung 0.1% na, malaki na yun para sa mga PW. For example, sa provincial capital, kung 60 billion, ang budget nun, how much is the 60 billion? 6 million? Yes. So, 6 million, hati sila ng senior citizen. So, yung 3 million, yun po i-allocate the whole year for persons with disability in the province of Cagayan, which is dun po sana tayo kukuha ng budget. Okay, we are looking forward for that, ma'am. Kasi nakita natin yung mga taga-USL Dinggin Ka-Learning Center na nag-perform kahapon, no? So, sana nga meron tayong ganyan kasi talaga pong mahal at paano kung ang isang magulang ay below poverty line naman, they cannot afford. So, dapat meron din po sana tayong ganito. Actually, pwede silang gumawa ng project proposal, submitting to us, submitting to NCDA or on the provincial government for them kung ano yung need nila because we don't know their need. Kasi sila nakakaalam because we are implementing yung Make the Right Real, Nothing About Us Without Us, na sinasabi na dapat sila'y nakakaalam kung ano yung gusto nila. So, dapat yung kung sino yung coordinator doon, gagawa ng project proposal, pwede rin mag-submit na DSWD for them to have their help kasi wala naman tayong talagang sinasabi na para sa kanila. So, gagawa lang ng project proposal ang coordinator, submit to the provincial capital, DSWD, or National Council. Kung National Council, I can help them also kung ano yung maitulong ng National Council po. Okay, humihirit po yung ating OJT student. Pagbigyan po natin, meron po siyang either query or information. Yes. Ma'am, dagdag information lang po about sa deaf and mute students. Yung nanay ko po, siya po ay directress ng New Life for Kids Foundation of the North. Sa mga viewers po natin, baka hindi po nakakaalam, meron po tayong School for the Deaf din dun po. For elementary students, meron po tayong basic at libre po yung kanilang pag-aaral kasi meron po silang mga teachers, instructors po na volunteers. Libre rin po yung kanilang dormitories and food kasi ito po isang foundation na meron po tayong mga supporters na galing po sa ibang bansa. Saan yun? Saan ang address nung... Sa Sharon Village po, Tuguegarao City, hanapin lang po si Mrs. Emelita Cortez po. So, New Life... Saan po yun? Sa New Life for Kids Foundation of the North po, Church of the Living God. Meron po kaming mga more than 70 pupils doon for elementary po. Saan banda yun? Sa may Sharon, Sharon Village Village. po. Sa Sharon Village Actually, yun po yung pinag-Christmas party ko last December. Okay. Alam ko yun. Opo. Okay, so napakaganda nga information. Thank you very much at para po sa ating mga tagapakinig na interesado, especially mga parents po ng mga PWDs, just contact Ma'am Ami or i-replay po to sa RBC at sa Clearview, i-flash na lamang po namin sa screen, no? Just in case may mga query kayo. For the parting message of our guest, unahin po natin kay Attorney Bondok. Maraming salamat po sa bigay niyo sa amin ng opportunity para magsalita dito po sa sa Tipon-Tipan. Okay, thank you very much din po, Attorney. And from DPWH, si Sir Casibang. Maraming salamat din po, Madam, sa pag-anyaya dito sa Tipon-Tipan na to. And of course, Ma'am Ami. Okay, thank you very much for this very nice Tipon-Tipan, and I hope that all programs and activities for persons with disability should be implemented by our national government, LGUs, and we're praying hard and working hard for their betterment and for their benefits. I hope that everybody could be aware and could be they should include them in their as part of the society as building an inclusive and non-handicapping environment. As I said, make the right real. Nothing about us without us. Okay, thank you very much, Ma'am. And for Ma'am Irene. Maraming salamat po dito sa Tipon-Tipan na to. At gusto ko lang kung ano ang mga line-up activities natin for this week. So kahapon nagkaroon tayo ng motorcade.
at may opening program tayo sa DPWH Gymnasium. So ngayon, tipon-tipan, and then tomorrow we'll be having orientation on advocacy for National Laws 9442, establishment of PIDAW sa Kawayan City. And then we also have the registration of PWD associations dito sa Kawayan din on July 20. And then sa July 23, we have a poster making contest and the PWT Got Talent. So dito yan sa Kapananan Hall to be hosted by the province of Cagayan. Okay, Maraming maraming salamat po at sa ating mga guest in behalf of PIA, maraming salamat. At sa lahat po ng ating mga tagapakinig, lalo na po tayo na binayaan po ng normal na physical na pangangatawan, magpasalamat po tayo. Pero tignan po natin, we may be normal physically, pero siguro may mga certain attitudes po tayo na nagiging disabled po tayo. So something to reflect. At para po sa ating mga kaibigan na mga PWD, no, sana po ay hindi maging hadlang ang inyong kapansanan upang kayo po ay magtagumpay sa inyong buhay. Sapagkat napakarami po nating mga kaibigan na PWD pero sila ngayon ay may kanya-kanyang pangalan sa kanilang sariling larangan. Sa ngalan po ni Director Purita S. Licas ng Philippine Information Agency, ako lamang po si Jenna Valentin Bakiran, bumabati po ng isang magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po.